Ayan guys, andito na tayo sa mismong Pag-ibig Fund website. So kung gusto nyo ma-check yung lahat ng information na gusto nyong malaman dito, so ilagay ko yung link nito sa comment section para kayo na mismo ang mag-check ng gusto nyong malamang information dito. So dito, ito yung bagong program ni Pag-ibig na kung saan may pambansang pabahay para sa Pilipino. So ano-ano ang pakinabang ng 4PH program ni Pag-ibig. So dito mas abot kaya na yung pagkuha nyo ng inyong housing loan. So dito mas mura na yung monthly payments niyo dahil sa interest subsidy. Itong bagong programa ni Pag-ibig, ito ay tinatawag na 4PH program. So ito ay programa din ng gobyerno. So ito lamang is kailangan kayo ay Pag-ibig member. At bukod dito may tulong mababang buwan ng hulog para sa low-income earners, hatid ng amortization subsidy ng local government units. Then, scroll pa natin sa baba. Paano nga ba kayo mag-qualify dito sa 4PH program? Una, kailangan nyo magpamiyembro sa Pag-ibig Fund. Pangalawa, magpalista sa Housing Board ng inyong LGU. Pangatlo, magsumiti ng Pag-ibig Housing Loan Application. So, ito yung tatlong steps na gagawin ninyo para sa bagong programa na ito. Matapos makapasa sa pre-qualification requirements ng LGU at DSUD, ihanda ang mga sumusunod para sa inyong Pag-ibig Housing Loans sa ilalim ng 4PH programs. Andito yung lahat ng gusto nyong malaman like qualifications, requirements, steps to apply, directory of LGU and DSUD offices. So, dito sa qualifications, scroll natin pababa. So, makikita nyo dito yung qualifications. So, dito sa qualifications, must be a nominee of the LGU and DSUD based on the prioritization of the beneficiaries in accordance with the following. So, kailangan lamang na nominee kayo ng LGU or DSUD. So, dito, kung first time home buyer kayo is qualified kayo dito. Pero kung halimbawa naman, hindi kayo first time home buyer dito, pwede din namang mag-apply kayo, provided lamang na the interest subsidy will be waived. Pangalawa naman, within the low income classification. So kung mababa naman yung income ninyo, so pasok kayo dito. Then para sa mga overseas Filipino workers, kailangan lamang na nominee din kayo ng Department of Migrant Workers. Dito naman, active Pag-ibig member with at least 24 months savings. Ayan, so kailangan guys na kayo ay active member kay Pag-ibig. Ibig sabihin, may updated na hulog kayo. At least kailangan lamang ng kahit 24 months yung inyong monthly contributions na meron kay Pag-ibig. Next na qualifications, not more than 65 years old. So, hindi pwedeng more than 65 years old na kayo at the date of loan application. Then, kailangan din na hindi kayo more than 70 years old from the date of loan of your maturity. So, halimbawa, kukunin nyo yung housing loan ninyo is 30 years. So, dapat hindi kayo lalagpas sa 70 years old na kayo sa loan maturity date ninyo. Next is legal capacity to acquire and incubate real property. So, kung may kapasidad nga ba kayo, next has passed satisfactory background or credit, unemployment, or business checks. Ayan, so ito naman, i-interviewin naman kayo ng mga taga-DSUD kung qualified nga ba kayo. Next is no outstanding Pag-ibig short-term loan. So, kailangan wala kayong outstanding loan kay Pag-ibig bago kayo makapag-apply dito. Ano nga ba yung mga short-term loan ni Pag-ibig? So, ito yung calamity loan, salary loan, or MPL loan. So, wala dapat kayong short-term loan para mag-qualified kayo dito. Next naman is no Pag-ibig housing loan foreclosed, canceled, bought back, or voluntarily surrendered. Kung halimbawa may foreclosed na kayo or na-canceled na mga housing loan dati kay Pag-ibig, so automatic is hindi na kayo qualified dito.
Next naman is the requirements. Dito naman sa requirements, kailangan lamang na nominee kayo ng LGU or ng DSUD. Next requirements is 2 kopya ng form na ito. So, downloadable yan. Click nyo lang yan para ma-download. Then, click continue. Ayan, click continue. Ayan, na-download na yan sa ating cellphone. Ayan, so ito na yung form for PH Housing Loan Application. Form, fill out nyo lang ito. Balik tayo sa Pag-ibig website. So, ayan guys, para ma-download nyo lang, click nyo lang itong form. Next is proof of income. So, ano nga ba yung mga maipakita nyo dyan na kayo talaga ay may kinikita kahit maliit? So, dito, kailangan ng kahit certificate of employment. So, kailangan yan. Next is the latest income tax return, kung applicable yan sa inyo. Next is 1 month pay slip within the last 3 months prior to the date of loan application with the name and signature of the authorized signatory of employer. So, kailangan may 1 certified true copy ito. Next, take note for the government employees who will be paying their loan amortization through salary deduction, the original copy of 1 month payslip within the last 3 months prior to the date of loan application and must be submitted together with the CEC or ITR as mentioned above. Then, kung kayo naman ay self-employed, ayan, click natin yan. Ayan, kung kayo naman ay self-employed, so ito naman yung requirements sa inyo. Ayan. Next, for OFW members, so click natin yan. Ayan, so ito naman yung requirements para sa inyo. Ayan. So, next requirements naman is kailangan 1 valid identification card with photo and signature. Number 5, updated real estate tax receipts as of the quarter immediately preceding the date of application. Then, 6 health statement forms. And dito na tayo sa steps to apply. Dito naman, step 1, magpalista bilang benepisyaryo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan or local government unit. Step 2, tanungin sa LGU ang mga proyekto sa ilalim ng 4PH program sa inyong lugar. Pagkatapos makapili ng proyekto, sundin ang mga requirements na itatalaga ng LGU sa kanilang pre-qualification assessment. Step 3, ihanda ang inyong Pag-ibig Housing Loan Application. Pagkatapos nito ay susumiti ng LGU ang listahan ng qualified applicants para sa Pag-ibig Fund para masimulan ang assessment at proseso sa pag-approve ng inyong Pag-ibig Housing Loan. Step 4 naman, ang LGU ang magsasagawa ng pre-qualification assessment upang makasama ang iyong pangalan sa opisyal ng listahan ng mga benepisyaryo ng 4PH program. So naman, ano ang pinagkaiba ng Pag-ibig Regular Housing Loan Program at ng Pag-ibig Housing Loan para sa 4PH program? So dito guys, ito ang pinakamaganda dahil ang Pag-ibig 4PH program na ito is mas abot kaya, mas mababang interest rates, may tulong panghulog na hatid ng pamahalaan, at nagbibigay ng mas maayos na tahanan sa pamamagitan ng in-cities resettlement o paglalagay ng mga proyekto sa loob mismo ng syudad. So, unlike dun sa ibang housing loan ni Pag-ibig, so is mas malayo sa kabihasnan or wala sa city, hindi malapit sa city. Kung kaya disadvantage din yun sa mga may trabaho. At saka dito, mas mababa din yung monthly payment ninyo dito dahil sa tulong ng pamahalaan or ng gobyerno. So, ganun lang guys. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!